tinatanong ng mga senador kung susunod na siya ng prosecution. Pero nagtanong kami sa mga taga-prose, parang hindi pa sila nag-uusap na at wala pa silang decision na patawag siya. And yung may nagsasabi na ilan sa kanila na kung enough na yung mga naitanong kay Gina Acosta, baka okay na yun at hindi na lang siya ipatawag. Sa part ba ng defense, may decision na ba kayo kung iharap niyo po si Colonel Chica? Wala pa po because that will, as you know, ang part ng defense, no, we will just react doon sa gagawin ng prosecution. Meaning kung sa tingin namin, meron kaming mga points na kailangan namin i-clarify or mga depensa na talagang kailangan i-raise during our time to present our evidence in chief. Doon po magdidepende kung sino yung mga testigo na ilalabas natin. As I mentioned yesterday, yung kung sino ang representa ng testigo ng bawat panig, ayan ay prerogatiba ng bawat panig. So if sa assessment po ng prosecution, hindi na kailangan, maaari nga hindi na nila i-present. Sa parte naman ng defense, titingnan natin kung sa tingin natin na integral para sa ating defense na maipresenta ang testigo, whether it's Colonel Chica or kung sino man, we will make that decision after siguro mag-rest, no, yung prosecution as to each article. Kasi syempre after nila matapos sa each article, titingnan na natin, ina-assess na natin internally kung ano yung sa tingin natin kailangan nating mabigyan ng paliwanag pagdating sa depensa. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sino mga kinakailangan namin i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo. Although syempre, before we even went into this trial, meron na tayong mga, kumbaga, parang sa papel working draft. So, meron tayong working framework kung sino yung gusto natin i-present. Pero it will still be subject to changes depending on the presentation of the prosecution. Sir, and based on that